mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap. Buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha. Bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin. Lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Ang pag-ibig ko sa'yo. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha. Bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin. Lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha. Bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin. Lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay na bawat pintig, alay na bawat paghinga, alay sa'yo. Magandang araw po sa bawat isa. Yes, good morning po. Good afternoon, good evening po sa mga magda-live stream mamaya. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Ayan. Sa inyo pong katabi, maaari po ba kayong mag-share na inyong pasasalamat sa ating Panginoon? Sige po, yung katabi niyo na lang. Ayan. Tunay nga pong mabuti ang Panginoon. Maaari po ba tayong tumayong lahat? Palakpakan po natin siya. Salamat o Diyos. Hallelujah. Patuloy po natin siyang purihin, pasalamatan. Punuin natin ang lugar na ito ng pasasalamat, papuri sa ating Panginoon Diyos. Siya ay buhay. Amen. Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus.
siya dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Sino po dito ang naniniwala na ang langit, ang lupa, ang lahat ng naririto ay galing sa Panginoon? Amen. Sino po ang naniniwala na ang kanyang hininga ay galing sa Panginoon? Amen! Kaya ano po ang dapat natin gawin? Siya'y pasalamatan, purihin. Gamitin ang ating boses, ang ating kamay, paa, para purihin ang Panginoon. Walang makakahadlang. Amen po. Amen. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Woo! Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Sino po? Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang alin po? ang pag-ibig mo, Jesus, Woo! na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y masasaya sa piling mo. Declare po natin ito. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. With one voice, let's sing it! Salamat, salamat. Thank you, Lord. Yes. Sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
dakila ka, Yes, you are, Lord. dakila ka, dakila ka. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ng pag-ibig niya. Siya'y laging tapat. Napapantay ang Panginoon sa aking buhay. Dakila ka. Dakila ka, Yes, Lord. dakila ka, dakila ka, Dakila ka. dakila ka, dakila ka, dakila ka, Yes, Lord. dakila ka. Kahit wala mo ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila ka. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, Dakila ka. Dakila ka. dakila ka, dakila ka, dakila Lahat po ng kalalakihan. Dakila ang Diyos. dakila ka, dakila ka, dakila ka, Lahat po ng kababaihan. Laka. Dakila ka. Dakila ka. Dakila. Lahat po ng minahal ng Diyos. Dakila ka. 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 Yes, Lord. Dakila ka, Diyos. Dakila ang iyong ngalan. Purihin ka. Tapat ka, Panginoon. At patuloy ka namin pupurihin, pasasalamatan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas
biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking Pinig, itatanghal sa buhay ko. tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, sa'yo ang karunihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at Magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, Kadakilaan mo'y di purihin ang Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, Kadakilaan mo'y di mapapantayan. mapapantayan, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa tiyan kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Kailangan
walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Paging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, Yes, Lord. Diyos, tapat lang ang tunay. Magmula Tunay kang matapat, Panginoon. ng aming lahi. Noon at ngayon, Mundo'y magunaw Ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuting Diyos. ang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka! Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighatid, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay niraon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. O Purihin, purihin ka, Panginoon. Salamat, salamat. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka. Dakila ngayong ngalan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, O God. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Bigay po ninyo lahat ng pasasalamat nyo sa Panginoon. Sigaw ninyo kung ano yung Hallelujah. kadakilaan na gusto nyo ibigay sa Panginoon sa oras na ito. Purihin ka, Panginoon. Yes, let us glorify His name. Let us glorify His name. Let us thank Him for what He has done. Jesus, thank you. Hallelujah. Praise your name. Maraming salamat, Panginoon. Tunay kang dakila, tunay kang matapat. Hindi nagbabago, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, sa amin for the past week. Alam namin, Panginoon, nakasakasama ka namin. Purihin ang pangalan mo. Purihin ang pangalan mo. At sa oras na ito, Panginoon, inilalapit ko sa inyo, Panginoon, ang mga kapatiran naming may mga karamdaman. Kung kayo man ay may mga karamdaman sa oras na ito, tanggapin niyo ang panalangin ito na kayo ay pinagaling na ng Panginoong Yesus. Sa kanyang mga latay, tayo ay magaling na. Tayo ay pinagaling na. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, we declare healing to be upon these people, O God. Sa may mga planuhin sa panibagong pag-aaral, magka-college, magtatrabaho, mga planuhin na magkakaroon ng panibagong negosyo, mag-iibang bansa. Panginoon, Ikaw ang nakakaalam sa mga taong ito, Panginoon, na may mga plano sa buhay sa oras na ito, may mga desisyon na kailangang gawin. Alam namin, Panginoon, na kilala mo ang mga taong ito. Bago sila ipanganak, Panginoon, kilala mo na sila at alam mo kung anong planuhin mo sa mga taong ito. Ipakita mo nga po, Panginoon, ang perfect plan mo para sa kanila. Give them wisdom sa mga decision na gagawin nila, Panginoon. At magbigay kapurihan nito sa pangalan mo, magbigay ng kapurihan sa inyo, Panginoon, hindi dahil sa kanila, Panginoon, kundi para sa inyo. Sa oras din ito, Panginoon, idinudulog namin ang mga mag-asawa na may mga problema sa oras na ito, Panginoon.
May gawain kami mamaya, pero may tangkarin ng kaaway. Dalangin namin, Panginoon, envelope them with your love, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa kanila. Maranasan muli nila, Panginoon, ang pag-ibig mo, magkaisa at magtulungan, Panginoon, para sa kanilang mga pamilya. We continue to pray for provisions, Panginoon. Provisions ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. Provisions sa pambayad nila, Panginoon, sa mga gamot, sa mga kautangan, sa mga renta, sa mga bills, Panginoon. Pour out your blessings upon these people, O God. Dalangin namin, Panginoon, na ipakita mo at ipadama na ikaw ang Diyos Ama na hindi nagpapabaya sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa provisions na ibibigay mo sa kanila. You will supply all their needs, Panginoon, according to your riches. At nandirito kami, Panginoon, sa sanktuaryong ito, maging sa mga nanonood, dahil sama-sama kaming purihin ka at pasalamatan, Panginoon. Sama-sama kaming makikinig sa iyong mga salita. Tumimo ito sa aming mga puso at isipan. Magbigay ng pagbabago sa bawat isa. Salamat, O Diyos, sa mga salita na aming maririnig. Anoint these words, O God. Transform us and help us obey, Panginoon, sa mga salitang ito. At muli, O Diyos, sa oras na ito, tanggapin mo ang aming mga paborit pasasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, na ikaw ang aming dakilain sa oras na ito. At ibabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Bago po tayo magupuan, pwede po ba tayong magkamayan muna at magkamustahan po sa mga kasama po natin ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Good morning, good day po sa inyong lahat. Good day, good morning. Yan. Hallelujah. Ang bilis po ng panahon, no? Yung January, ang haba-haba. Yung February, ang iksi-iksi. Yan. Last Sunday na natin ng February. Kaya praise the Lord. And again, welcome po sa bawat isa na nandirito. Welcome po sa ating mga bisita. Meron po ba tayong first timer na dumalo po dito sa ating kalagitnaan? Nagdala ng bisita? May first time po ba? Wala? Yan. Welcome din po natin yung mga visiting brethren po ulit natin. Nandito po si Rich. Yan. Galing, saan po galing? Singapore. Yan. Yan. Ang Aquino couple po. Yan. Nandito rin po. Pastor Boy. Yan. From New York. Yan. Yung mga kapatid po ni Pastora Kay, si Tita Gay, and Kopo. Lahat po, nandyan po silang lahat. Maging kay Tito Ray po, galing Malende. Nandyan din po. Yan. Si Tita May, mukhang pinagbebenta nyo pa rin po sa baba. Yan. Welcome po ang Oiko siblings po nandirito po sa ating kalagitnaan po ngayon. Okay, welcome po and welcome din po sa lahat ng mga nasa, meron pa po ba akong nakalimutan? Yan, wala na po ba? Yan.
So, ganun din po lahat po ng mga nasa live stream. Welcome din po sa ating gawain at ganun din po pag first time po ninyo nasa manood sa ating live stream, paki-type lang po dyan, I am new here para makapag-communicate po kami sa inyo. Okay, so again, welcome po sa bawat isa. Welcome po sa inyong lahat. Para po sa ating announcements, yan. Kung kayo po ay adult men or adult women, mas maganda pong mas maaga po kayong dumating, mga 9 o'clock, para po sa coffee time, kapihan ng mga kalalakihan, and tea time naman sa ating mga kababaihan. Okay? So, invite po ninyo yung mga other UFM, UFW, adult men, adult women po natin na makasama po dito sa ating fellowship po. Before second service. So, mas maganda po, 9 o'clock nandito na kayo para nakakasama po namin kayo mag-almusal. Okay? Next ay, ito po ay gawain ng mga married, young couples, adult men and adult women. Mamaya po, yan. Sorry to say, ay close na po yung registration po ng ALAB 3. Yan. Manalangin na lang po kayo may mag-back out para makasama po ulit kayo. Yan. Pero close na po siya. Alas 2 hanggang alas 6 po ang gawain po. At sasabihin ko na po yung isang prize po doon. Meron pong best dress. Yan. Matchy-matchy. Smart couple po yung suot. Yan. I-announce ko na ba yung yung prize? Oo daw. Yan, meron pong movie date. Yung mananalo po. Yan. Pero basta marami pong mga prizes po na ibibigay po sa mga sa darating na mamaya po para sa ating ALAB 3. Okay? Basta lahat po ng mga couples na pupunta po doon, be participative at cooperative po doon sa mga gawain po. Okay? Yan. Meron din po ang mass wedding po. Mass wedding din para sa April 27. Tama? April 17. Tama ba? Bakit? April 27 po. April 27. Okay? So kayo, kung may mga plans po kayo na magpakasal, makipag-ugnayan na lang po sa mga pastors. At ganoon din po, kung may mga nagpaplano na rin ayusin po yung inyong mga pagsasama, mas maganda po makipag-ugnayan po kayo sa amin para maihanda po natin lahat ng mga requirements po ninyo sa darating na April 27. Okay? So, yun po yung ating mga announcement. At meron din po, this coming Wednesday ay online prayer cell. So, lahat po tayo, manood po tayo sa ating FB account, 6:30 at 6:30, at sama-sama po tayo manalangin po sa bawat isa. Okay? Maganda pong naipapanalangin po natin ang isa't isa, lalong-lalo na po sa mga panahong ito. Kailangan po natin talaga ng panalangin. Okay, save the date din po sa lahat ng mga mentors and care circle leaders this coming March 23 and 24. Watch out po kung ano yung gagawin po dyan para sa ating mga care circle leaders and mentors. So save the date na po ninyo para makasama po kayo sa araw na yan. So yan po yung ating mga announcements sa oras na ito. At itutuloy na po natin sa ating mga membership acceptance. Nandito na ba kayo? Yan. Kung tinawag ko po ang inyong pangalan, pwedeng pumunta na lang po sa harap para po maipanalangin po namin kayo. Angelic Baraka. Meron pong 15 na applicants po. Kaninang umaga ay 11 na po yung na-accept. At ngayon ay, nandito po ba Angelic Baraka? Sige, punta na po dito. Catherine Sericos. Rizabelita Mohar. And Charmaine Rivera. Diyan na ba si Cheche? Nasa airport pa. So, solo lang tayo. 1-to-1 lang tayo.
Wala na po. Ulitin ko pa lang po. Angelic Baraka, Rizabelita Mohar. Wala pa? Baka mamaya, baka malate sila. Okay, so anyway, sabi ko nga po kanina, kaninang first service ay 11 po yung ating tinanggap. At ngayon po ay nandito po si Catherine para pinipresent po niya ang kanyang sarili para tanggapin din po natin bilang kabahagi ng Marikina Foursquare Gospel Church. Okay? Yan. Interviewin po natin. Yan. Ano na lang, lapit ka muna rito. Yan. Anong gusto mong sabihin? De, any testimony na lang sa pag-testimony mo para sa Panginoon. Ayan, yung testimony ko po is, siguro, kasi yung family ko po, nasa Christian din po sila. So, yung, nung nasali po ako sa Compassion, sabi po ni Mama, binibigay niya po sa akin yung decision if kung saang church po ako kasi dito po sa Marikina and dun po sa church nila. And ayun po, thankful po ako that naging part po ako ng JCLAM kasi yung ministry po and care circle and dun ko po na-feel yung home. So parang ngayon, nag-decide po ako na magpa-member na kasi andito na yung home para sa akin. Naiyak pa. Sige pa, para tuluyan ng tumulo. Okay po. So, ibig sabihin po, si Catherine ay nagko-commit sa ating gawain na patuloy niyang i-declare si Jesus bilang Lord and Savior mo. Ilan taon ka na ba? 17? Ha? 21. 21 years old na po ito. Oo, 21 years old na. Yan. Yan. Ino-commit mo rin ba yung sarili mo na maglingkod dito sa church, paglingkuran tong mga taong ito, paglingkuran ng Panginoon? Sagot ka ng yes or no. Okay. At higit sa lahat, iibigin mo ba ang bawat isa? Yan. Kahit may mga flaws, may mga disappointments, frustrations. Yan. Yan. Sa akin ka lang nakatingin, sa kanila ka tung. Okay? Yan. So tayo naman po, bilang kabahagi rin po ng JCLAM, tinatanggap po ba natin si Catherine Sericos bilang member po ng JCLAM? Yan. Okay? Amen. Okay. Sige po, ipapanalangin lang po natin si Catherine. Pwede po ba tayong samahan ng council po rito? Yan. Kahit mag-isa lang po siya, palibutan po natin. Yan. Kanina, ang dami nila, dalawa lang yung council eh. Bawi naman tayo ngayon. Okay, let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Catherine, sa decision na ginawa niya, Panginoon, bilang maging kabahagi ng Marikina Foursquare Gospel Church. Dalangin ko ng decision ito, Panginoon, ay magbigay ng kanyang paglago para sa inyo, paglago ng kanyang buhay, patuloy kanyang saliksikin sa kanyang buhay, Panginoon. Ang planuhin mo para sa kanya ay makita niya, Panginoon, sa mga desisyong ito. At makikita namin kung paano mo siya pagpapalain sa kanyang buhay, sa buong aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. You will provide for her needs. Bibigyan mo siya ng maayos na kalusugan. Iingatan at ilayo sa anumang kapahamakan, Panginoon. Patuloy niyang bigyan ng kapurihan, Panginoon, ang pangalan mo. At gagamitin mo siya, Panginoon, sa gawaing ito. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ni Catherine. Pagpalain mo siya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, congratulations. Paglapit po ni Catherine, pwede niyo po siyang i-congratulate po.
Good morning, everyone. Good afternoon, good evening, good noontime, good early morning, good doon at mga nasa sasakyan, nasa office, nasa eskwela, at na manonood kasi nitong recorded service. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Today, we have friends from and brethren from international places. And I have only a Sharon of about 30 minutes of English. If I run out of English, there is an auto-translate beside you. Just auto-translate, okay? Okay po, ang ating pong serye for the month of February is Alive, Sharp, and Active. And we know that Alive, Sharp, and Active are descriptive words for the Word of God based on Timothy. So yan po ang ating hong serye. But for today, being part 4 of our series, ang title ho ng aking assignment ay The Faithful Church to the Covenant Keeping God. Okay, the faithful church to the covenant-keeping God. We'll have a scripture reading for today on Revelation chapter 3. Okay, so ating po mga tiga-document. Yan, naka-ready ba ang ating tiga-document? Tiga-picture natin. Where art thou, people? Sige po. Raise po natin ating mga Biblia, okay, sa mga nagdala po ng kanilang hardbound Bibles. We have a physical count of Bibles being brought to church and opened. Alright, may nagpipicture na po dyan. Ayan, si Ate Ayowi. Ayan. Pag natapos na po kayong picturean, ay bubuksan niyo na po yung Biblia niya sa Revelation 3. Ayan. Higher. Para mabilang. Ayan. Okay na? Okay na yung group na yan. Pwede nyo na pambuksan yung Revelation 3. Ayan. Dito, banda. Okay. Kamaya. Ayan. Thank you po. Sige po, open your Bible to Revelation chapter 3. We will not post the passage po. I'll be reading from the Mabuting Balita. Revelation 3, chapter 3, verses 7 to 13. 7 to 13. Isulat mo sa anghel na iglesia sa Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sinasarahan niya. Alam ko mga ginagawa mo, alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita. At naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman. At sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo, upang hindi maagaw ni numan ng iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo na aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan na aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. May the Lord add blessing to the reading of His Word. This church, and along with other churches, desires to have a solid as a rock kind of church. Yan ho ang tema ng Marikina Foursquare Gospel Church for the year, Solid Rock. Because ang bilis hong matumba ng mga Christians, pati Christians, sobrang ang bilis nilang ma-shaken. Kahit na po yung matitibay na, parang akala mo ang titibay na nila, mga heroes in the faith, parang ang bilis din hong malaglag, matumba. Kaya parang
kailangan ho talaga tumatag tayo sa mga ganitong panahon. Okay. However, we need to understand, okay, medyo lengthy po yung part na ito. You need to understand the meaning of church. Alam ko ho, alam na natin yan. Ilang beses na pinipreach, paulit-ulit na lang kami dito sa harapan. Ano po? But I'd like to review this for the sake of makatiyak lang. Makatiyak po ako that the whole J-Clan family and the viewers of this service no po, na maintindihan ang ibig sabihin ng church. How can you become a faithful church when you don't even know the meaning of that word church? Okay, it comes from the word, siyempre, ecclesia, okay? Isa Griego po yan. Galing sa hango po sa dalawang salita na ek. Ek means out from and to. Tinanggal doon, pinunta dito. Okay, and kaleo, to call. Okay? So, dalawang words yan, ek. Okay, at kaleo. So, pag pinaghalo po yan sa Griegong pagbubuo ng salita, ang ibig po sabihin yan ay people called out from the world and to God. People called out, or called out once, mga tinawag po from the world and to God. Okay? The English word church comes from the Greek word kyriakos, or minsan kuriakos, which means belonging to the Lord. So you belong to the Lord. Tinawag ka ng Panginoon Diyos from this world system, and then now you belong to God. Yun po yung Griegong definition. So, malayong-malayo ito sa maraming pananaw tungkol sa church. Mahaba pong paliwanag to, pero gusto ko po talaga maintindihan natin. Sa Wikipedia po, although we don't really trust Wikipedia, no? Pero gusto ko lang pakita, ito yung pinapakita nila sa mundo. That Christianity in the Philippines is the predominant religion. Kumbaga, ito talaga yung kilala. Christian, the only Christian nation in Asia. So, predominantly Christian po tayo. Okay? So, we were dominated and ruled and conquered by the Spaniards for 300 years. So, what do we expect? Talagang maki-Christianize. Kumbaga, po. And, sabi ng Wikipedia, Roman Catholicism is the largest denomination nung Christianity na tinutukoy. Okay. Simple put, kaya palang understanding ng mga Pinoy, Christian kami. Kristiyano ko. Pareho lang tayo. Walang diferensya, pareho lang. Christian tayo, di ba? Christian nation tayo eh. So, ganun ang isip ng lahat ng Pinoy. Kumbaga, generally speaking, Christian ako. Without even understanding yung ibig sabihin talaga ng Christian and the church, okay? Alright, so gusto ko pong background yan para makita natin na ganun talaga ang tingin ng marami. Okay. These are my observations. Paano tinitignan ng gobyerno ang church? How does the government treat the church? Of course, in the Philippines, again, there is separation of the church and state. And most naram din ganun din, ano? And the understanding ng separation na yan ay, ang understanding ay, huwag mangialam. Okay? Church, huwag kayo mangialam sa government. Government, hindi namin papakialaman kayo, church. Ganon ang understanding. Okay? Pero, sa totoong buhay, yung separation of church and state na yan, ang ibig lang sabihin yan, the Philippines or any country na maganyan ang belief, hindi siya pwedeng magtatag ng sarili niyang relihiyon na yun yung dadaling relihiyon ng nasyon na yun. Halimbawa, ang Philippines, sasabihin ng presidente natin, this will be a Catholic-run country. We will have Roman Catholicism as the official. Hindi niya pwedeng gawin yun. Kasi pag ginawa niya yun, papayagan na siya that the funds of the government will be given to the Catholics freely. Kasama na siya sa budget. Yun lang ang issue dapat talaga ng separation of church and state. Kaya nga po, minsan, pag may mga announcement na parang merong mga help, ayuda from the government, okay? Pero kapag diretsong parang tinutulungan ng church, oops, teka lang tayo dyan. Okay, wait lang.
Hindi tayo pwedeng ma-involve dyan. At ayoko ring mapulaan tayo that we are really getting a part of their money para sa organisasyon natin. So medyo maatras kami ng konti pag ganyan. Alright. In the eyes of those, in the eyes of those who refuse the existence of God, and we call them atheists na po, the church is just nothing. It's useless to them. It's just nothing. Okay? From the statement of a communist, a popular communist named Karl Marx, okay? Sa mga history po ninyo, napapag-aralan niya, mga bata. Karl Marx wanted ang isang society na pantay-pantay lahat. Classless society. Walang first class, walang second class, walang third class, walang mayaman class, walang noble class, walang mahirap. Gusto niya pantay-pantay. Wow, napaka-ideal naman nun, napakaganda naman nun. Kaya, is it really a classless society? Kapag nga sila ang nag-run, yung mga nagli-lead, sila nga yung nagpapakataas, nasa kanila yung pera, nasa kanila yung bossing-bossing, yung control, tas lahat ng sila nahihirapan. And they're saying, gusto namin classless society. Kaya sabi niya, yan naman religion na, masimba-simba na yan. It's just, anong sabi nila doon? Religion is the opiate of the masses. Yun yung tawag niya. Next. Kumbaga, ang relihiyon, ang simba-simba, yung simbahan na yan, naku, parang droga lang yan. Nagbibigay lang daw yan ng temporary relief. Para lang ma-comfort, para lang medyo sumayang konti. Kasi hindi yun, kumbaga sa kanya, fictional lang ang pagkakaroon ng church. Kasi hindi yun yung gusto niya mangyari. Gusto niya pantay-pantay lahat. From the perspective ng mga praktikal na mga tao, ang simbahan ay nag-e-exist kasi may mga tao dyan sa simbahan na yan na nag-e-exploit lang ng mga tao. And the religious leaders just use people's money for their personal gain. At marami nang bumagsak sa korupsyon talaga sa simbahan. Sa Amerika, ang dami yan. Maraming station yan. Na Christian station na talagang pag nanood ka talaga, upuan mo, ang ending ng lahat nito talaga hihingi talaga sila lagi ng pera. And yung mga prosperity doctrine, at hindi na iiwan ang Pilipinas dyan. Hingi ng lahat ng, basta ang preaching na lang nila, ang topic na lang nila lagi ay tungkol sa pera. Okay? So, tuloy, ang ibang tao, bakit pa ako mag-church dyan? Bakit pa ako maggaganyan? Alam naman namin na kinukurakot lang yung pera namin. Okay? That's the perspective of other people. In the cultic and occultic world, okay, cultic is yung mga iba-ibang religion. Yung occultic, yung may mga mystical mga ginagawa na po. The church people, okay, alam nila na ganito na nangyayari sa mga mundo ng mga ganitong klaseng cultic and occultic world, okay? They are being sexually abused. They had experienced physical torture. They experience mental pressure kasi ihaharas nila yung mga kamag-anak mo, ganyan, tatakutin, kikidnapin. Okay? There was one movie that I was recommending to my pastors to watch. Okay, yun yung Korean, panoorin niyo po sa Netflix yun. Yung Korean church na to na parang they started okay, pero the leader became a cultic leader na evil because he would choose ladies, okay? Ang qualification niya sa mga ladies na gusto niyang parang maging assistants, okay? Tall, white, yan, sexy. Tingin kayo sa paligid. Baka pwedeng may maging assistant dito ng Koreanong yon, parang wala. Okay? Pag tinignan niyo po talaga, ay grabe talaga nga naman. Pero Koreans yun, bihira sa kanila yung maliliit, no? At matatangkad. Pero yun po. Tapos mag-wear sila ng mga skimpy clothes and only to find out later on that he uses them. He exploits them. He abuses them because he was claiming that he is the Spirit of God or he is God himself or Jesus himself. So sasabihin niya sa mga girls na kanyang minomolestya, ayaw niyo nun, parang in Tagalog, parang ayaw niyo yun, parang
pumapasok sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Eh dito namang mga young people na ito, they are so convinced na nagiging spiritual sila, mapalad sila. They are so lucky to have the man of God entering them. Quote unquote. So, alam niyo yung mga ganyang mundo. And it's not far dun lang yung pang-Korea. Here in the Philippines, may kamukha yan. Huwag niyo nang sabihin. Baka mapakulong ako dito. Yan, fresh yan. Pinapatawag na ng Senado. Hindi ko alam kung hinuli na. Ganun din. Because he's also claiming that he's Jesus. Hindi ko nga alam. Ay, naku po. Dati naman, hindi sila ganun. Umiikot pa nga yan Nung maliit pa tong church na to, umiikot-ikot lang yan sila dyan. Okay pa sila Hindi pa siya yung Jesus. Ngayon siya na yung Jesus. Okay. Alright. In the Alpha generation, the young people, para sa kanila ang simbahan ay isang parang friendship society where they can have fun and laughter, where they can use their gifts, they can be together with mga coffee lovers. Ayan. Ganun lang. Tapos, pag hindi na sila masaya, na out of place na sila, ayaw na nila sa church. Kasi it is yung pag-church nila dependent on what they feel. So, what does church really mean? And what is its role in the biblical and human history? Sino ba talaga ang church? Paulit-ulit na lang. Unang-una, kayo na lang mag-translate Ang church, hindi ito yung mga nagsisimba lang. Ulitin ko po, ang church, hindi ibig sabihin nito yung mga nagsisimba lang. Pangalawa, hindi ito yung nagpa-member ka lang sa isang denomination na yon. Hindi ibig sabihin nagpa-member, si Catherine, nagpa-member kanina, yun na ba yung magiging church? Yun lang ba yon? Hindi itong lahat ng simbahan na naka-record sa Securities and Exchange Commission sa Philippines. Yung listahan ng sect na yan, ito yung mga churches lang na legit. Okay, yan ang churches. Hindi rin po yun. Lalo hindi rin ito yung lahat na naggrupo lang, pumili ng leader, gumawa ng policies, gumawa ng mga ritual, tapos, naglagay ng pangalan ng kanilang samahan, church na raw yun. Lahat ba ay talagang church? Hindi pa po, okay? Ang church ay hindi basta lugar lamang, na katulad nito, na pinupuntahan ng pamilya. Makasabi lang na makapunta sa church. And sometimes, going to church is like pambawi. Okay, for some, pag naging evil ako ng Monday to Saturday, somehow going to church, that building, attending the worship service, kahit papano, na-erase. Natatakpan, nababand-aidan yung aking mga ginagawa mula Lunes hanggang Sabado. Is it really the church na po? Ang church ay hindi kahit anong gumagamit ng pangalan ng Diyos. Ang daming gumagamit ng pangalan ng Diyos. Pero ang tinuturo ay hindi nakaangkla sa salita ng Diyos. The church is not just a place where people congregate. I hear a good message. Oh, ganda ng message. Okay. We sing a song. Okay, finish. And then we close our eyes and then pray. Church na ba yun? So, who is the church, Pastor? Okay, what is the church? Ang kulit mo, Pastora. Okay, listen to me very well. Hindi aksidenteng nandito ka sa church ngayon. It's not accidental that you're here. That you're here today because you need to really be very clear sa iyong kaligtasan. Kung ikaw, okay, yung buong katauhan mo, ikaw, ay nakipag-isa kay Kristo, united in Christ and with Christ, you are the church. 2 Corinthians 5:17, and memorize po yan na marami sa inyo. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Okay, the old has passed away, behold, the new has come. So, kailangan you are in Christ.
Yun yung pagiging church, yung pagiging born again, yun yung pagiging iglesia, tunay na iglesia ni Kristo, that you surrendered your life to Jesus and you became one with Him. Ano pa? Acts 3:19. If you have repented from your sins, ito yung sin nature natin, ito ang God, at tumalikod ka na, humarap ka na sa Diyos. Okay? 180 degrees. You turn to God, and then your sins are wiped out, then you are now the church. Next, ano pa? Ano pang pwedeng possibility na baka sa intindiho natin, ano po kailangan po natin maliwanagan? If you have believed, naniniwala kayo, nananampalataya kayo, that Jesus Christ is the very Son of God, ibig sabihin, you believe that Jesus is 100% God and 100% man, and that He died and rose again from the dead, and then you surrendered your life to that Jesus, the Son of the living God, then you are the church. Romans 10:9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, Jesus is my Lord, you need to declare that openly, that Jesus is your Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. You will be saved. You will now be a Christian, not the generic Christian of the Philippines, but a real Christian. For it is with your heart that you believe and are justified, napapawalang sala, and with your mouth you confess and profess. Ano pa? If you have encountered Jesus by reading through God's Word, looking at God's Word, by being born again in your spirit, then you are the church. Ikaw yung church na yun na called out. Marami pa akong paraan para sabihin ko ito. Pero kung sa lahat na nabanggit ko, para wala kayatang check mark doon, ibig sabihin, your life is in danger. Hindi ako nananakot, but your life is in danger. If your spirit has not been born again, you need to be born again so that you become the real church of God. The real church. Hindi pwedeng paten-aten lang. Hindi pwede po yung ganun. So when you are sure that you are the real church of Christ, you will know it. Why and how? Because the Spirit of God is your witness. With your own spirit inside. Malalaman mo yun eh. Yes, I know I have been born again. I have been regenerated. Because the Spirit of God, you know it. Malalaman mo yun. So, ibig sabihin, you should not be just a follower of Christ. Basta, Christian naman ako. Basta I follow Christ. I go to a Christian church. No, don't do that. Be a solid follower of Jesus Christ. Solid. And if you are not sure, you can be born again today and become the real church. You can be His church. We need to understand this seriously. But we thank God. We thank God for our Lord Jesus Christ, who by His great grace and mercy suffered once and for all to take away our sins. Hallelujah. And all we must do is to believe in that promise that He has a free gift of eternal life for us who believe. Dalawa lang po kasi yan eh. Either you enjoy life eternally after this life, or habang buhay pa nga po tayo, we enjoy that already, or you will eternally die. Nakakalungkot lang po that we have all been coming to church regularly, hindi pa pala na born again yung kasama natin.
Baka ikaw mismo, sama ka lang ng sama, yung pala, hindi ka pa rin na born again. And it's very important doctrine that you need to be regenerated. You need to turn away from your sin and follow Jesus. 180 degrees. Anong gusto natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kasama sa bahay? Anong gusto natin? Makasama natin sila sa panghabang buhay na na panghabang buhay o kamatayan na panghabang kamatayan. Habang buhay, habang kamatayan. Di ba? Imagine mo, all your life, all your death, you're dying. Yung ganon. Paano yun, di ba? I cannot imagine, sabi ko nga pag naisip ko yung thought na yun, Panginoon, si tita ano namin po, Lord, si uncle ano po. Pag naalala ko sila, Lord, pa-rescue naman po sila, please. Kahit kung hindi kami gagamitin, please send someone to them. Imagine mo, matatagal kayo magkakapitbahay, lagi kayo nagkikwentuhan, maka-reunion nyo, and you never even mention Jesus to them. Nakakalungkot naman. Na tayo lang yung born again. Parang tayo lang yung masisave, no? Thank God, He keeps His promise. God keeps His promise. God keeps His covenant. And that covenant took the blood of Jesus para ma-confirm. The blood of Jesus. He saved then, before, He saves now, and He will save people who will accept Him and believe in Him even tomorrow. And His church is unshakable. Okay? It can never be destroyed. Matthew 16:17-19, sabi niya, kausap ni Jesus, He was talking to some of His disciples and He was asking them, what do people say, who do people say I am? Sabi niya, gano'n. Okay, so, sabi ni Peter, sabi ng iba, blah, 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 blah. Pero sabi ni Simon Peter, you are the Christ, the Son of the living God. So, ang ganda ng confession ni Peter. So, sabi ni Jesus sa kanya, okay, Peter, blessed are you, Peter, blessed are you. Pinagpala ka talaga. Pero hindi yan revealed to you. Dahil magaling ka, you did not know about that. Hindi dahil nag-research ka tungkol sa kanya. Yung ganun. It was revealed to you by my Father. Galing din sa Diyos yung ano, kaya ka nakakapag-hallelujah, kaya ka nakaka-praise the Lord, kaya ka nagsasabing, Jesus is my Lord and Jesus is my Savior. It's all about God revealing it to you. Hindi dahil naging magaling kang nagsik sa Kanya. But the gift of repentance also comes from the Lord. Ay, kaya pala walang pwede magmayabang sa atin. No one can boast about that, no? Talagang si Lord lang po. Kaya sabi niya doon, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades or hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, etc. So, sinabi ni Peter po yung you are the Christ, the Son of the living God. At sinabi ng Panginoon na upon this rock, I will build my church. This is just a review for us. Alam na natin ito. That the rock used there for Peter, kasi po, syempre, ginagamit po ito ng ating mga kaibigan sa kabilang faith. No po, ang ginagamit nila ito para sabihin na sila lang yung totoong religion. Kasi predominant sila sa Pilipinas, so sila lang yung totoong relihiyon. It's a universal church, kumbaga. So, dahil daw sa verse na ito. But, isa sa mga leaders nila, no early century, yung mga leaders nila, early church fathers na po, siya na rin nagsabi mismo, no, we should not claim that our church is the true church of God. Because it's here. So, naintindihan niya yung exegesis, kumbaga. Naintindihan niya yung hermeneutics ng passage na ito, that because yung Peter dito is a small stone. Petros. But when Jesus was talking about upon this rock I will build my church, He was talking about Jesus the rock, which is Petra.
So magkaiba yun. Si Peter po ay parang katulad din natin po. So wala ho sa kanya ang susi ng langit. Tanong mo sa katabi niyo, baka nasa kayo, nasa iyo. Wala din yan, okay? Yung on this rock is the testimony na yung sinabi ni Peter na, you are the Christ, the Son of the living God. Yun yung rock. Na dun, yun yung si sandigan natin na totoo. Doon tayo tumatayo on that solid rock that Jesus Christ is the Son of the living God. And no one else. Kahit mag-claim pa na mag-claim iba-ibang tao, no, there's only one. That's Jesus Christ. Yeah, we call this church, but many people say that this does not look like a church. Totoo, I agree. I agree. Kasi wala man naman tayo mga stained glass, wala man tayo mga cross-cross na malaki, di ba? Hindi naman talaga mukhang church to. Pero alam na natin na yung building, hindi yun yung church. Tao to, tao. Alright? So since the kingdom of God is unshakable, unmovable, and Jesus' reign is unchangeable and will never end, based on the infallible word and perfect word of God, the church that Jesus saved should also be faithful to Him. Hindi naman pwede one way lang. Hindi pwede God lang faithful, tapos tayo lalang. Hindi pwede gano'n. Okay? Let us look at the Church of Philadelphia. Yun yung binasa natin kanina. Okay? Open niyo ulit yun para masundan niyo yung aking outline for Revelation chapter. Pastora, ngayon ka pala magsisimula. Akala ko nagbagong buhay ka na. Revelation 3. Okay, 7. The faithful church obeys God's word. Napakasimple. The faithful church obeys God's word. Ang tapat na iglesia ay sumusunod sa salita ng Diyos. Of course, the Philadelphian church evangelized, they preached the gospel, they knew, they labored in their preaching and propagating the gospel. At na-observe yun ni Jesus. Nakita niya, sabi niya, alam ko yung ginagawa niyo. Sabi niya dyan, alam ko yung ginagawa niyo. So, I will throw a question to you. We will reflect on this. How are you, church? Kumusta po kayo as a church? How faithful are you in obeying the word of God? Number one question that you need to answer. Okay? Kung may katabi kayo dyan, isang yes or no answer lang, or tinginan na lang kayo, or gano'n na lang kayo, yes. Oh, okay, gano'n. Kaya, gano'n. Di kayo sure. Okay, number one question. How faithful are you in obeying the word of God? Do you honestly and constantly follow the Great Commission to preach and teach the gospel of Christ to another person or to many persons? In short, do you consistently make disciples? Let's pause for a moment, kausapin nyo ng konti or senyasan kayo ng katabi nyo. 15 seconds. Does it go beyond your family? Kasi puro family na lang. Ilang years na kayo magkakasamang pamilya. You never go out there. All right, number 2 question. Are you faithful in obeying the word of God? Do you give the 10% of your income and also offerings proportionately and cheerfully? Okay, pag sinabi pang proportionally, tama po yung kwenta. At cheerfully, masaya ka nagbibigay. And even more generously dahil dun sa mga offerings pa. Okay? Sige po, konting senyasan sa katabi. Nag-iikapubo ba kayo? Faithfully, 10% of your income and more. Payong kapatid lang ha, payong kapatid. Pag nag-tithes kayo, limbawa ang sweldo nyo kahapon,
Sweldo nyo kahapon, 1,300 and 1,350 and 75 cents. Ang ilalagay nyo sa envelope nyo, 135.007. Saktong-sakto talaga. Paki-round up nyo na lang, please. Pero, please lang. Yun po yung generosity. Nira-round up. Alright. Number 3 question. Do you look and value other people better than yourselves? Na pag tinignan mo sila, hinahalagan mo sila. Hindi ikaw yung bida. Ikaw yung laging tama. Sila. O, senyas po sa katabi saglit. Okay naman? Or ganon? Kasi feeling ko bida ako lagi. Ganon kaya. Sorry. Ganon. Okay. Question number 4. Sa mga may asawa, for those who are married here, do you love your spouse enough for them to see Jesus Christ in you? Tatanungin ko, mister mo mamaya. Ite-text ko. Okay, mahal niyo ba ang asawa niyo to the point na nakikita niya, si Jesus sa inyo? Number 5, sa mga bata nandito, mga young people, the children, do you obey your parents without murmuring and arguing and answering back? Okay. Yung mga magulang magsasabi ng ganon. Yung mga anak sabi ganon. Number 6, and there are many, pero hanggang 6 lang. Do you intentionally seek God and His righteousness? As you read God's word with hunger, dapat po lagi tayong uhaw, gutom sa salita ng Diyos. This is the food for our soul. What happens is, our seeking of God becomes a one-time, big-time event. Kapag masyado ka ng desperate, God, I need your help. Oh, thank you, Lord, you helped me. And then, it's over. Tapos na, lahat na, okay na. So, experience namin as we dedicate children, we dedicate kotse, we dedicate motorcycle, we dedicate offices, houses, and nag-officiate kami ng wedding. May counseling yan, usap-usap yan, may interview yan, para sa mga mag-dedicate ng bata, dapat ganito gawin niya, gano'n. Yan. Pagkatapos ng dedication, nasa na kaya? Wala na. Nawala na. Wala na, as in, parang wala, pinatapos lang. Pinaraos lang yung ganung bagay. When in fact, dapat, we seek Him every season, every day, every moment of our lives. Amen po? So these are just a few of His commands. So we better read more and more para makita natin, for my good pala naman yung sinasabi ni Lord. Okay, sabi natin, faithful yung church. Oy, take note, God is even more faithful to His promise, to His covenant, okay? Nung sinabi niya na nag-o-obey yung tiga Philadelphia, sabi niya, ito reward nyo. This is what I will do for you. Behold, I will make those of the synagogue of Satan who say that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet. Ano ibig pong sabihin nito? Oy, masyado naman yata. Ang context po nito, because yung mga Pharisees, yung mga Jews during those times, po sa early church, they were hypocrites. Parang feeling, syempre, that they know everything. They know the law. They are Israelites. They are Jews. Na parang chosen sila ng God. So feeling nila, entitled sila. At sila lang yung magaling. And because of that, they ridicule, they persecute the non-Jews that we call Gentiles. So kapag hindi ka Hudyo, ang tingin nila sa'yo, second class ka, hindi ka masyadong welcome. So hindi nila type na nakikipag-sharean ka sa Samaritans. Ayaw nila na sa mga ibang Asian nations na hindi Jewish ang culture, hindi po nila tinatanggap yan. So ang feeling nila, sila lang po yun, pinili. And they look down on other Christians
from other nations. And sabi ni Lord, okay, because you obey my word, someday soon, these people will go down and they will submit to you, they will respect you, they will honor you. Yung akala mong parang sisiga-siga para saktan tayo at i-persecute ang mga Christians, the real church, there will come a time that the Lord will pin them down to the point of them honoring you as a Christian. Thank God for that. Number 2, the faithful church does not deny Jesus. Ang tapat na iglesia, hindi kinakahila si Jesus. Pag yung mga Christians po, they are being brought to judges, mga magistrates na tinatawag ng mga pagano na hindi nila kilala ang God. So siyempre, inaapi po sila, sinasaktan po sila, and they were required to renounce the name of Jesus. Oh, Jesus or nothing, parang ganun. Bawiin nyo na yung pagkakilala nyo kay Jesus, pakakawalan namin kayo. Hindi namin kayo papatayan pag nirenounce nyo si Jesus. So, mahirap din pipili ka di ba? Pipili ka, naku, ano ba? Yung faith mo, mananatili ka, hindi mo tatanggalin yung pagkakilala mo kay Jesus, or your life. He who loves his life will lose it. Di ba? Sabi po ng Biblia. Okay. How are you, church? Do you proclaim Jesus as your Savior and Lord publicly? Publicly. Question. Do you wait for people to ask you about Jesus or you tell them about Jesus? Naghihintay ka na lang ba na magtanong sila sa'yo? Uy, Christian ka ba? Uy, ano po relihiyon nyo? Or ikaw na mismo ang nagkukusa na magsabi at mag-introduce kay Jesus? Doon mo mapapakita kasi that you are not denying Jesus kasi you're so vocal about it, you're so public about it. Have you been sharing Jesus to the nagtataho? Bili ka ng bili ng taho araw-araw. Hindi mo naman binanggit si Jesus sa kanya. May suki kang tindahan. Bili ka ng bili ng mga kung ano-ano bagay doon. Di sabihan mo siya tungkol sa Panginoong Yesus. Meron kang favorite na mananahe. Nasabihan mo ba siya tungkol sa Panginoong Yesus? Meron kang laging sinasakyan na tricycle pag namamalengke ka. Nasasabihan mo ba siya tungkol sa Panginoong Yesus? May favorite kang bilihan ng banana Q at turon. Nasasabihan mo ba? Pastora, Christian po yung binibila namin ng turon. Okay. Okay, lusot ka doon. Yung Grab, lagi ka naka-Grab. Kwentuhan mo yung Grab driver. Introduce Jesus to him. Whether he accepts Jesus or not, it's not your role anymore. Basta ikaw, ginawa mo yung pinagagawa ng Panginoon that you did not deny him. Lalo na, meron naman sila nakasabit sa harap nila mga ganun, di ba? Umalis. Number 2, do you exchange the knowledge of Jesus with a promise of reward if you compromise? There are some people that I know, families, that they are from this another religion. Ang sabi ng parents, if you continue to become born again na yan, hindi kita pagmamanahan. I will not give the inheritance due you. It's a very big decision to make really sa totoong buhay. Hindi na, dahil active Christian ka, okay po, kahit wala. Siyempre pag-iisipan mo din yun, di ba? Siyempre, pera na yun, property na yun, para sa pamilya na namin yun. Mahirap. Sige, dadagdagan ko yung commission mo, 20,000. Basta, doktorin mo yan. Palitan mo yung date dyan. Okay na yan. Alam ng tao, Christian ka. May pirma ko ba?
tatanggap dapat kami ng ayuda nung ano. Pero ang ilalagay sa amin bilang pastor, we are displaced workers. Oh, sabi ko sa mga pastor ko dito, bakit displaced ba tayo? May trabaho tayo ah. Bakit kukunin natin yung 2,000 yan? Pagpapalit mo at sasabihin mo, ikaw ay manggagawang tinanggal, hindi ka naman, wag na, wag pagpalit yung 2,000. At maraming pastor, sadly, they get the 2,000. Do people know you are a believer not only in name, but in your actions and values? Anong tawag sa inyo ng kapitbahay nyo? Uy, si Marites, naka-rollers pa. Diba? May muta-muta pa yon aga-aga. Diba? Baka ikaw yung pinakamasungit sa village nyo. At sinasabi mo, born again, magsisimba po kami, Christian kami. Tapos, konting basura lang na medyo lumipad lang ng konti sa ano mo, nagagalit ka na dun sa kapitbahay. Hindi siya consistent, diba? You are publicly saying that you believe in Jesus, yet your actions deny that. Minsan, ibang ugali, pag linggo, you have a different demeanor on a Sunday. From Monday to Saturday, parang you have a different personality and a person. Mami, pag surprise ko sa bahay niyo, dadang! How does the barangay know about us? Pag nalaman ng barangay, naku, pastora, laging members ng Jake lang nandito, nagbabaranggayan, nagre-reklamuhan. Dahil lang sa tain ng pusa, ng aso. Nagbabaranggaya. Imagine, huwag nyo nang banggitin na tiga Jake lang kayo. Wag na. Hindi nga. Yeah, we talk about Christ. Sabi ng instruction, kung pwede, avoid nyo na makarating pa sa mga unbeliever, yung kaso ninyo. Kung pwede, tayo na lang mag-solve. Hindi, okay. Talagang accept na ho natin kapag yung medyo gap natin ay unbeliever. We have to accept na may ganun talagang sitwasyon. Pero, nawa, hindi pa rin natin i-deny si Jesus sa mga ganong sitwasyon. Okay. When people ask you about your faith, what is your usual response? Ano una mo bang sasabihin? Yung religious affiliation mo na protestante ka? Your denomination na Foursquare ka or whatever? Your local church mo na tiga Jakelam ka? Or your relationship with Jesus? Do you draw Jesus into the conversation? At hindi lang sumisikat yung simbahan na kung saan ka galing. Do others almost always get stumbled with your behavior, your speech, your lifestyle that are inconsistent with biblical instructions? Talaga nakakatisod ka na. Kumbaga, your actions deny that Jesus lives in you and you believe in Jesus and the Holy Spirit convicting you na to the point na lahat na lang inaaway mo, lahat na lang involved ka, lagi na lang merong na-offend. Whether sa post mo, may nakaka-offend talaga, yung mga priorities mo sa buhay, nakaka-offend na rin. Yung mga stand mo on politics, yung stand mo tungkol sa paghihiwalay ni Bea Alonso tsaka ni Dominic, parang gano'n ba? Kasi sasabihin, wala akong pake. You don't say that. Because we have Jesus, we have to show them, Lord, sa kanila, si Lord na po. And whose name is more often mentioned in your conversation? Is it your name? Is it your church name? Is it the name of your clan? Is it the office where you work? Kasi big time yung trabaho mo. Okay? Or Jesus' name. Hallelujah. Kung hindi mo talaga dinideny si Jesus, God is even more faithful to His covenant kapag ginawa mo yan. Ano sabi niya? Behold,
they will learn that I have loved you. Tingnan mo, makikita nila na hindi lang din pala sila. Hindi sila lang. Na tayo din na kahit na outcast, mukhang parang second class, na kahit mahirap lang, kahit pangmasa lang, kahit outsider, na mahal para ng Panginoon lahat. Kaya abutin ng Panginoong Jesus ang lahat ng uri ng tao. Lahat po. That I have loved you too. Parang ganun, that essence. Kasi yung mga Jews, parang feeling nila sila lang love ng Lord. Paano naman yung iba? Okay. Kaya nga sabi ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Ayaw niya na merong mapahamak. Kaya kung ang tingin mo sa sarili mo ngayon, you're unworthy, you're an unlovable person, you are so confused with your identity, hindi mo malaman if you are L, if you are G, if you are B, if you are T, if you are Q, if you are I, or A, B, C, D, E, F, G. There's one thing sure, God is telling you, you are mine, anak. And you are mine, I am yours. Your identity is not based on what other people tell you. It's not even based on how you see yourself. Look at yourself from my perspective sa'yo. That you are my daily delight. And you will not be confused anymore. Kasi ang identity mo lagi kay Christ. That's how faithful He is sa covenant niya. He loves you to the uttermost. Last point, the faithful church keeps His word to persevere. Maraming challenges sa early church. May mga false teachers, malicious gossips, may slandering, may mga lazy gluttons, there are quarreling members, there are immoral brethren, etc. But these things, hindi sinabi sa Philadelphian church. Jesus commended Philadelphia. Ito, sa many churches na sinabi sa Revelation 3, only Smyrna and Philadelphia ang hindi ni-rebuke ni Jesus. Okay? Through the message kay John. No po? So, ang galing. Because ang tawag nga dun sa modern Bible, the Philadelphian church is a faithful church. Okay? So, kahit na po ganun, syempre alam natin hindi perfect yung church nila. Pero, ang ganda lang po na kung ano po yung kasimplihan nila. Nagpatuloy, may problema sila, nagpatuloy. Sige lang, tuloy lang, on and on and on and on. Hindi naman katulad ng isang magulang, pag nagbigay ba ng card ang isang bata sa'yo, nasasabihin niya, kahit nagkasalat siya, Mommy, Daddy, I love you po. Binigay yung card. Palagay niyo ang isang mabuting magulang, sasabihin, wala namang kwenta yung binigay mo, parang yan lang. Napaka-small time naman yung binigay mo. Hindi yan gaganunin, siyempre. Ite-treasure niya yun. I love you tong anak ko sa akin, kahit na pinagalitan ko kanina. Lalo na ang Panginoon. Ganun niya tayo yun yung covenant love ng Panginoon sa atin. Na kahit alam niya na you will not perform well most of the time. Yung pag-ibig niya hindi kasi nakabatay sa performance natin. Kundi what Jesus did on the cross. Okay, let's reflect on this. Tungkol po sa inyong pagpa-persevere. Okay, number 1. Does your money problem weigh you down to the point that you do not think Jesus can help you? Yung problema niyo ba sa pera? Ang feeling niyo, hindi rin kayo matutulungan ng Panginoon Jesus. Sabi po sa katabi mo, tiyaga-tiyaga lang. Sabi ni Kristo, makakaahon ka rin. Sabi niyo ngayon sa akin, kasi thank you. Thank you. Oo. May utang ako eh. So keep His word to persevere. Number 2,
Yung bang inaalagaan yung mga individuals, is your disciple or mentee giving you a hard time? Uy, mga disciple makers dito. I am telling you now, through the Word of God, tsaga-tsaga lang. Sabi ni Kristo, pinagtsatsagaan nga tayo ni Kristo eh. Ikaw pa, oo. Diba? Number 3, do you avoid coming to church because Jesus is not your priority? Samantalang, di ba, He prioritizes us. Okay, kaya sabihin niyo sa katabi niyo, bira niyo makita. Tsaga-tsaga lang, sabi ni Kristo. Yan. Simba at samba, kahit mahirap sumakay at walang pamasahe. Dahil sa panahon ng Panginoon Hesus, there were no tricycles. They were always walking. No Grab, no Lalamove. And we are even complaining, 1 kilometer walk from the church. Number 4, does your family bully you or speak ill against you? Yung pamilya niyo hubay nagsasalita ng hindi maganda sa'yo. Tiis-tiis lang, sabi ni Kristo, tatamaan din sila ng ng palaso ng pag-ibig ng Panginoon. Yung palaso, arrow of His love. Number 5, is your health bothering you again and again na hindi ka na makapag-persevere? Napipikong ka na sa sakit mo. Tiis-tiis lang, sabi ni Kristo. Kasi hindi niya pinangako na mabubuhay ka hanggang 200 years old. Hindi niya yan pinangako. Ang sinabi pa nga niya, in the book of Paul in Epistle, that our bodies are wasting away. Yun yung natural na katawan natin, manghihina. Yes, salamat sa Diyos, we have a foretaste of His glory by healing us. Thank you, God. Kasi pagamit pa tayo sa Panginoon, may paggagawa pa siya sa atin, may mission. Pero pag sinabi niya naman, time is up na, kasi okay na yung body mo, okay na, tapos na, yung mission mo, hindi okay na. In fact, ang sabi nga po ng Psalms 70 or 80, di ba? Di ba? Bonus. Nagabing nag-centenary, centenary ba tawag doon? Nag-100 years old ka pa, edi super bonus na yun. Di ba? Dito sa Marikina, pagkano binibigay? Pag 100 years old ka na. Ang chismis ay 200,000 daw, sabi ha, chismis yun, ha, na marites yun. Oo. Pero pag umabot ka na sa 100, kanina ba mapupunta yung 200,000? Ang dami naman pambili ng pang-wheelchair. Ang daming wheelchair bibilin mo. Hindi mo na kaya. Unless pambayad yon sa Home for the Aged, dadaling ka doon. Kaya nga, pasalamat na tayo sa meron ba mga 80s dito? Hello po, hi. 80s, 90s, hello. Ayan. Ako po'y magsi-60 na. Ang feeling ko parang 70 na ako. Pag akyat ko dyan sa hagdan, mga kasabay ko, puro slow motion. Lord. Have you been waiting? Sa mga single na nandito, have you been waiting for the one? The one. Pastora, pwedeng the two? The one lang, the one. Hintay. Baka sabi sa katabi niyong ganyan, okay? Hintay lang, siya'y nandyan laang. Siya'y nandyan laang. Nandyan laang. Na-traffic lang. You know, when you continue to persevere until He comes, God is even more faithful to His covenant to you. Sabi niya, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. Dadating kasi yung panahon po talaga na hindi na natin maiwasan. The AIs are here, the robots are here, the mind control is here in China with the students having this new unit here, na lahat ng estudyante, meron na silang mind control machine here, at nalalaman na po ng kanilang ng mga guro kung sino hindi attentive mag-aral. Tapos isusumbong nila yung report na yon sa magulang. Kaya magulang, papagalitan yung anak. Hindi ka nakikinig sa klase. Paano mo alam? Kasi nga meron na silang ganun.
Ang mind control. So, hindi na natin maiwasan po talaga. The evil times are here. Pero ang sabi ng Panginoon, I will protect you. I will protect you. So whether you believe in pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation, ano po ibig sabihin nun? Nung parang magkakaroon ng kaguluhan na kapag bago dumating si Kristo, o kaya ay tama ba? Bago dumating yung Antikristo, tayo'y kakaunin na, yun po yung pre-trib. O kaya naman habang dumadaan tayo sa tribulation, biglang sa gitna nun ay may kaka-rapture na. O kaya naman ay dadaan tayong lahat sa tribulation at pagkatapos nun tsaka dadating si Kristo. Kahit ano pa dun sa tatlong yun, ang hahawakan ho natin that God will protect us. Yun ang sinabi niya. Mag-persevere ka lang. Huwag tampo-tampo lagi, konting bagay lang. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang po. His word is alive, sharp, and active, telling us that He will always protect His people. At ang maganda ho nun, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, someday, we will see Jesus face to face. Amen? We will see Him face to face. And He will be our reward. All right? Thank you, God. Thank you, Lord. Pero yung nag-create po ng microchip, he was only paid $200,000. He did not even know na it will be dangerous in the future. And he became a Christian. And sinabi niya, wala na, tapos na, nagawa na niya. Kaya sabi niya, never, never take it. Kapag pinalagyan na po kayo daw dito, tsaka noon dito talaga, never, never take it. Yun ang bilin niya lang po. How are you, church? Are you faithful to your promise-keeping God? So let me conclude by saying, hold on. Hold fast. Kapit lang po. Alam ng Panginoon ang Philadelphian church, sabi niya, you have little strength. You have little strength. Konti lang yung kakayahan mo. Hindi minamaliit ng Panginoon yung little strength na yun. Ang gusto niya sabihin, grabe, ang galing nyo, Philadelphian church. Kahit na parang kulang kayo sa lakas, pero kumakapit pa rin kayo. Kaya gusto niya sabihin, huwag kayong mag-alala, mas kinakapitan ko kayo. Hindi kayo makakabitaw. Even the little strength that you have, you hold fast. You hold fast. Kapit lang po. Why? If you look at the scripture reading that we had, sa unang sentence pa lang, dineclare na ho dyan kung sino po yung, bakit ho may authority ang Panginoon. Ang sabi dyan, the words, because these are the words of the Holy One, the True One. Ito ho ay salita ng Diyos, Jesus, the true one, banal. Siya ang may hawak ng susi. Sinasabi lang, the key of David, kasi prophetic po yun sa book of Isaiah na ang tinutukoy po doon, yung Messiah. Na siya ho yung bahala, pag binuksan ko yung pinto, papapasukin ko lahat ng gusto ma-born again, gusto magtiwala sa akin, at isasara ko doon sa ayaw talagang sumunod sa akin. Ganun yung authority niya. Okay? Bakit ka palalayo? Siya lahat naman may authority sa lahat ng bagay, di ba? The Holy One, the True One, the One who made Himself known to us through His infallible word. Kaya po, kung alam na natin napakalapit ng pagdating na ng Panginoon, Jesus is coming so soon, Mission Sunday ho natin ngayon, isipin ho natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi ho ready. Hindi pa po sila nagiging church. Pero habang nabubuhay po tayo dito, until then, with joy I'll carry on. Yes, Lord. Until the day my eyes behold the city, the foursquare city. Until that day, either one, Lord, God calls me home or you come. Sino man ang mauna doon? Hold fast, hold on. Because He who called you and He who called me is faithful. Not only then, not only today, but until the end. Palapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Thank you po.
Hello. Good morning po. Tithes and offering po tayo. And then, Mission Sunday din po. Reminder din po tayo ngayon para sa ating mga missions offering. Napakalinaw naman po ng ating message about sa tithes and offering. And it's a commandment din na to obey God's word through giving. So, nandoon naman yung reflection natin about are we giving the 10% proportionately and cheerfully. So, I think that's a commandment na, alam mo yun, yung huling sabi ni Pastor na, we will set high above yung mga blessing kapag sinusunod natin diligently yung word ni Lord. And sa parang, meron doon na parang, ano ba yun, yung God's love will come upon us and the world will see kung paano tayo binibless ng Lord. At nakita ko rin yung isang message doon na kapag binibless tayo ng Lord, isa tayo as a living example and testimony. And from that, we already shared the Word of God. Na through giving, we already have shared na kung paano tayo binibless ng Lord. And encourage natin yung iba through salvation na ang Word ni Lord ay talagang makakapitan natin, yung obedience natin sa Lord, talagang i-bless tayo. So, I think we are, parang nagiging na tayo, example na. So, nagiging testimony na tayo sa iba na para ma-encourage din sila sa salvation na binibigay ng Lord, yung mga blessings na binibigay ng Lord, na ang Lord, willing din silang i-bless pag tayo ay nagiging obedient sa word niya. So, let's pray sa ating tithes and offering. So, Lord, thank you for this, for your word, Panginoon. And as we obey, Lord, sa inyong voice, sa inyong word, at as a real church of Christ, Panginoon, we will obey, Panginoon, sa commandment nyo through giving, Panginoon. At we pray, Lord, na i-bless nyo po yung aming tithes and offering, Lord, sa inyong purpose, sa inyong kingdom, at sa inyong glory, Panginoon. So thank you, Lord, for the offering that we are giving, and thank you, Lord, for the blessings and the opportunity na binibigay nyo sa bawat isa. Thank you, Lord, in Jesus' name, amen. Just indicate in your envelope po yung missions po ninyo for the month of February and the pledged amount po. Okay? After this po, i-request ko po ang aking mga kapatid at mga bisita natin na galing sa isang bansa na magpipicturan po kami mamaya. Kasi kagulo na yan mamaya. Okay po. Praise God. Ano oras po sa Alab? 2, dapat nandun na ng 2 before 2, pwede na. Okay po, mamaya na po yan. Exciting. Okay po. Tayo po tumayong lahat. Taas po natin ating mga kamay. May the amazing love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the divine comfort and conviction of the Holy Spirit be with us all as we leave this place. And everyone will say, Amen. Amen. God bless you po and see you next Sunday. Picture muna.